lahat ng lakas, lahat ng natitira sa ating buhay ay paglingkod natin sa Kanya. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, ever cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down at the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down at the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Amen, Lord. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Yes, Lord. Wala kang katulad sa Panginoon. Nothing compares to the promise I have in you. Palapakan po natin ang Panginoon habang tinatawagan ko si Bersog. Paano naman manalangin? Bersog? Bersog para sa opening prayer. Tayo po'y manalangin para sa pagbubukas ng gawain ito. Anyanyahan natin muli ang presensya ng ating Panginoon. Dakila namin Diyos na aming minamahal, na tunay Lord na Ikaw ang kabuuan ng buhay namin. Kaya mo Ama na kami patuloy na maghayag ng papuri, pasalamat dahil sa iyong kabutihan. Ikaw na Diyos na naghango sa amin sa kahirapan ng buhay at dinala mo kami sa kasaganahan, Panginoon, ng buhay na ito. Salamat po at nakilala ka namin. Hadayag sa amin ang totoong buhay na inalatag mo sa aming harapan. Panginoon, tunay na nga dapat bigyan ka namin lagi ng parangal sa aming buhay. May taas ka, madakila ka. Patuloy, Lord, na makilala ka na
meron Diyos na totoo na naglikha sa amin na may totoong layunin at pangako na kami yung iaangat sa buhay na ito, Panginoon. Kaya nga po, Ama, salamat po at may mga araw pa kaming, Lord, na pinupuntahan upang ang buhay namin lalong higit na makabuluhan, lalong higit na mapalapit sa iyo. Tulad nga ng gawain ito, Ama, isang dakilang gawain na kami magsama-sama na manalangin. Dahil, Lord, diyan ka nangungusap sa amin, Panginoon. Kaya mo ang lahat ng aming mga hinahiing, ang lahat ng mga agam-agam sa buhay, patuloy mo, Lord, na tugunin. Sapagkat ikaw ang Diyos na nangako sa amin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, Panginoon. Hanggang sa mundong ito'y maparam at kami may dala mo na sa dating sa kaharian na kung saan ay doon ay magsama-sama kami, Lord, na makapaglingkod sa iyo. Samahan po ang bawat isa na, Lord, na sa gabing ito ay patuloy doon kang maitaas at makilala at mahayag. At patuloy, Lord, na ang salita mo ay patuloy na tumimo sa aming puso. Napakahalaga na yung salita, Panginoon, dahil diyan mo kami tinipon, diyan ka namin nakilala, at diyan din namin nakilala aming sarili dahil sa iyong salita, Panginoon. Kaya marami na pong salamat at hayag sa amin ang buhay na nilalatag mo sa aming harapan, Panginoon. Sa pamuli, ang presensya mo yung amin, abutin mo kami palagi, ilagay mo kami sa iyong bisig, at ikulong mo kami, Panginoon, sa iyong pakpak upang hindi na kami makawala, upang ang aming kaisipan ay maparoon na, Panginoon, sa sangkalangitan, Panginoon. Salamat po muli. Samahan po ang yung MC, patuloy na may taskat. Ang presensya mo ay patuloy, Lord, na maramdaman namin at makapangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Minsan pa muli ay yung maghahayag ng salita, ay patuloy namin inaangkin na ito itagumpay muli sa gabing ito dahil ang salita mo ay itagumpay sa buhay namin at naghahayag ng katuparan ng iyong mga pangako, Panginoon. Salamat muli. Pinupuri ka po namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. Amen. Salamat po, Bersog. Habang ang bawat isa ay nagkakamayan, tinatawagan po si At Berboni. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Purihin natin, Panginoon, sa panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong pag-asa. No? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Minsan pagdugan natin siya ng awit na nagsasabing, My life is in you, Lord. Ang ating buhay ay tanging sa Panginoon lamang. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you. It's in you. My life is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you. And it is the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me, that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. By His word, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me, that in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit. God strengthens me, the Spirit
the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me, that is in the Word. I'm more than a conqueror by the power of His Word, The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. Amen. Because greater is He that is in you, that is in the Word. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. We sing, here we are, Lord. Here we are, Lord Jesus. Let the word of Christ dwell in you, rich and all wisdom, teaching and admonition of one another, in song and hymn and spiritual song. Hallelujah. Singing with praise in your heart to the Lord. Let us raise your hands and we sing, here we are, Lord. Here we are to worship you, to magnify you. And here we are, lifting our hands to you. Yes, Lord Jesus, we worship you, Father. And here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name. Yes, Lord, you are here now. Hallelujah. You are here, dwelling within our prayer. Oh, sing it again. Here we are, Lord Jesus. Hallelujah. And here we are. Yes, Lord Jesus, we worship you, Father. Lifting our hands to you. We're lifting our hands to Lord Jesus. And here we are, yes, Lord Jesus, giving you thanks. We give thanks to you in everything. To you, yes, Lord Jesus. And as we pray, yes, Lord, we worship you. Worship your holy name. Yes, Lord Jesus Christ, we worship you. And you are here, dwelling within our prayer. For every answers, for every answers. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for always being. Hallelujah, Jesus. For love that hears, that's when we call. For arms that lift us when we fall. You have always been right beside us, leading us all along the way. Worship you. We lift our hands to you, Lord Jesus.
Hallelujah, Lord Jesus. And here we are. Yes, Father. We thank you, Jesus. Thanks for all you do. Yes, Lord God. Hallelujah. As we pray, we praise you, Lord Jesus. Your holy. We worship you. Everybody worship you, our God. Raise your hand and raise your heart to our Lord. Our word. For days we cannot sing. For days we cannot sing. Yes, Father God. Thank you, Jesus, for your loving me. For all that yet to. Yes, for our trials, Lord. The trials we have to face. Thank you, Lord, for our overcome. Yes, Lord, thank you, Lord, for your amazing grace, Lord. That save us, your love that make us strong, and through it all, yes, Lord Jesus, we will sing a song. Oh, everybody here, raise your hand and sing. Here we are. Yes, we worship you, Father. Lifting our hands. Yes, hallelujah. We magnify your name, Lord Jesus. We glorify you, Lord Jesus. Here we are. In everything, give thanks to our Lord. Giving you thanks for all you do. Yes, Lord. And as we praise, worship your holy name, Lord Jesus Christ. Hallelujah. And you are here, dwelling within our prayer. Oh, say it again, everybody. Everybody raise your hand and sing. Here we are, Lord. Here we are. Yes, Lord, we love you, Lord. We worship you, Father. We give you glory and honor and power, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your loving us, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything, Lord Jesus. Oh, we worship you, Father. We worship you. Yes, all I want to do is love you, Lord Jesus. As we praise you, Lord Jesus. We glorify your name. Holy name. Yes, only Jesus Christ, the same yesterday, forever. Are here, dwelling within our prayer. You are here, and you are here, dwelling within our prayer. We worship you, Lord. We give you glory, honor, and power. Belong to our Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Salamat po, Brother Bonnie. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Tayo'y dadakos sa pagbabigay ng awitin para sa ating Panginoon. May nag-abot sa akin. Amen. So, tinatawagan ko po ang Dumanon family or ang Bible study sa Makati. Sila po ay aawit para sa ating Panginoon bilang pasasalamat ni Brother Rafi sa kanyang kaarawan ngayon. Amen.
Mga taga Makati, Praise God. lahat ng believers iba ng Makati. Praise God, Panginoon. First time. Sister Chat? Mga tatlong ano ko dyan. Purihin ng Panginoon. Nak, ganun. Awit po kami ng ano, above all. Hallelujah. Letter K of G. Above all powers, above all healing, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the wars began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure love. Crucified, led behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, led behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall. Thank you, Jesus. And thought of me above all. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Above all. So, may isa pang nagbigay. So, gamitin ko na yung lahat ng oras. May I call on Brother David to sing a song for us? Maybe. Amen. So, pahiram daw po ng gitara. Amen.
God bless you. I just wanted to thank God for everything. And as we know that the path of righteousness are led by God. And for everything that happens in our life, we have to thank God because God knows the best for us. So there are great testimony because the life of believer are always full of testimony. So I believe there are great testimony to come that maybe I'll give you the next time. But for today, I'm just going to thank the Lord for everything. And I will sing a known song, but in my language version. So it's a known song, you know the words already, you will just follow. Is what a friend we have in Jesus. Hallelujah.
Yesu yo nzambe bolingo yo olinginga mingi yo okufela kinga ye omoi ezali na yo yemba aleluya nga nalingi kolo Yesu aleluya na Yesu nga nalingi kolo Yesu aleluya na Yesu. Amen. What a friend we have in Jesus. Amen. So, dako po tayo sa mga nakikita ko, bisita tayo, mga bagong mukha. So, kung mayroon man, batiin natin sila. I-welcome natin sila. Naway maging komportable sila. Makinig ng salita ng Diyos. Amen. So, June Calvar, invited by Dumanon family. Amen. Saan po sila? So, amen po. Next, Sir Jill. So, wala na. Dako tayo sa announcement. Dako tayo. So, announcement po. Ng announcement is sa darating na linggo, October 26, 5 to 7 p.m. Meron tayong communion and feet washing. So, ito po ay general service natin. So, lahat ay naanyayahang dumalo. Yung mga pang-umaga at pang-hapon ay magko-combine. So, lahat kasama. Pero, sinabi po ni Pastor na yung pang-umaga ay, yung mga pang-hapon ay huwag sanang umattend muna ng pang-umaga kasi para hindi tayo daw punong-puno sa umaga at para kayanin ang ating aircon. So, amen. Next, Sir Jill. So, next nun is November 4, 2014, Tuesday, 8:30 p.m. Men's Overnight Fellowship. Ang topic dyan, kasi hindi natapos yung dalawang topic po, ang topic po natin dyan ay Sodom and Gomorrah compared to our time. So, yun po yung next. Si Pastor Rolly po ata ang in charge po doon. Next, Sir Jill. Amen. November 30, 2014, Sunday, 5 to 7 p.m. Sing Inspiration and Testimonial Service. Amen. So, pinabot po sa akin ni Brother Micah na kung may aawit po kayo ay para mas maging mainam ang ating paglilingkod sa Panginoon ay makipag-ugnayan lang po sa music department para mai-practice yung awit ninyo. Amen. Para mas maging maganda ang presentation nyo kay Lord. Amen. Next, Sir Jill. So, ang madalas ng pinupost, December 22 to 25, 2014, Monday to Thursday, camp meeting at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Final Boys to the Final Age. Yan po ang ating announcement para sa 2014 hanggang sa December. Amen. So, abante tayo ng kaunti. Bibigay tayo ng offering. Amen. Tinatawagan po si Brother Errol para mag-pray sa ating offering. Amen. Tayo po yayo mo ko minsan pa at pasalamatan natin, Panginoon. Lord Jesus, pinasasalamatan ko po namin muli, Lord, sa gabing ito, Panginoon, isang Jehovah Jireh, Panginoon, provider, Lord, aming pinaglilingkuran, Lord, na kailanman hindi po nagkulang sa panahon hanggang ngayon, Panginoon, na aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mahabang kamay, Panginoon, na laging naabot na aming pangangailangan, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang lahat ng source of income ng bawat pamilya, Panginoon. Iba't ibang anyo ng mga pinanggagalingan, Panginoon, ng mga ikabubuhay. Lord, iba'y nasa linya, Panginoon, ng mga nag-opisina, Panginoon. Iba'y, Panginoon, nasa linya ng construction, Panginoon. Iba'y nasa transportation. Lord, iba'y nasa BPO, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, iba naman, Panginoon, yung mga self-employed. Ikaw po magpala, Panginoon, Lord, maging mga employer nila. Lord, kayo po magpala, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Panginoon, magpatuloy na magamit, Lord, ang mga financial offering na ito, Panginoon. Lord, even tithes, ang mga pledges, Panginoon, Lord, para sa higit na
kabubuti at Lord, ikalalago, Panginoon, ang gawain, Panginoon, sa dakong ito. Lord, minsan pa, salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo at gagawin pa na pagpupuno sa lahat ng aming pangangailangan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. In Jesus Christ's name, Lord God, we pray. Amen. So habang umawit tayo ng treasure, chorus lang. Amen. Just All the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth He's let me see. Yes. And just to know I'm one of them, to be His chosen kid, I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. Amen. That's the greatest treasure. So, wala nang hihigit pa. Amen. Tapos, at dako po tayo sa prayer request. Amen. Prayer request po, please pray for the healing from kidney stone trouble of Emmanuel de la Cruz, Sister Melissa Rances Casin. Amen. Thank you and God bless you. Amen. So, sama po natin sa prayer ang ating mga Bible study, ang mga outreaches natin, ang barracks, ang DAU, lahat ng mga outreaches natin, lahat ng mga pinagba-Bible studyhan, isama natin lagi para lalong lumago. At pag lumago, ay matutupad na ang, matatapos na ang lakbayin natin dito sa mundong ito. Amen. So, saan natin makikita yung mga pangako ni Lord? Sa mga prayer request natin. Sa mga pagsubok, doon natin matatagpuan ang mga pangako ni Lord. Amen. So, kakamyo tayo. Amen. Reach out habang tumatayo po tayong lahat. Reach out and touch the Lord as He passes by. Yes, you will find He's not to be seen, to hear your heart's cry. Yes, Lord, He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Reach out. Amen. Reach out and touch the Lord as He passes by. Yes, Lord, we love you, Jesus. You find He's not to be seen, to hear your heart's cry. Oh, He's passing by this moment, your needs to supply. Yes, Lord. Reach out and touch the Lord as He goes by. Yes, Lord. Thank you, Lord. Tayong lahat ay magsiyuko, Ama namin. Tunay na sumasampalataya kami na Ikaw ay naririto.
At ikaw ay nagpaparot-parito, Panginoon, sa buong kongregasyon para saklolohan ang mga anak mo na nangangailangan, Panginoon. Para tugunin ang sigaw ng pananampalataya na nagmumula sa kanilang puso, na ikaw din ang naglagay doon, Ama. At sa kanilang pagsigaw, Lord, ang puso mo ay hindi makatanggi, Panginoon. Because it's a deep calling to the deep, Father. At Panginoon, ganun po kami katiyak na hindi nasasayang ang pagparito namin at ang aming pananalangin, pagtataas sa iyo ng aming mga kahilingan, Panginoon, dahil ikaw po ay tumutugon sa mga kahilingan namin ito, Ama. Sa gabing ito, nakikita mo, hindi lang po yung pinahayag ng mga kahilingan, kundi yung mga malalalim na kahilingan ng puso mo, ng puso ng mga anak mo sa gabing ito, Ama. Huwag mo po silang lampasan. At Panginoon, alam mo kung gaano kami nananabik sa gawain ito. Maghapon ito, Panginoon, marahil naging napakapuno para sa mga anak mo. Marami silang kailangan gawin. Lord, ang Miyerkules, Lord, ay isang araw na pinananabikan ko, Lord, dahil nakaka-fellowship ko ang mga kapatid, Lord. Nakakasama ko sila sa fellowship sa PF, Lord. At ilan, Panginoon, nakakasama ko sa tanghalian, Father. Pero ang pinananabikan ko sa lahat, Panginoon, ay araw ng ang oras ng aming pananalangin sa iyo. Pagsasama-sama sa prayer meeting, Father. Oh God, Panginoon, ay honor mo ang aming pananabik na ito. Sa gabing ito, alam ko ganun din ng mga iba kong kapatid, Lord, na galing sa iba't ibang lugar, sa trabaho at lahat. Lord, kami po ay tunay na nanginginig sa iyong presensya, Ma. Dahil alam namin nandito ka, hindi ka nabigong pumarito kailanman sa aming pagparito para kami ay, Lord, kaniigin, Panginoon. Hiling ko na bless mo ang mga kapatid namin, hindi lamang dito, kundi lahat ng mga nakatutok sa streaming, Lord. Sa mga makapanood ng archive, Lord. Nawa kung paano nagiging blessing ang gawain namin dito sa live na gawain, Lord. Ay kahit sa archive, Lord, ang pahid mo ay huwag mawala, Lord. At makatulong sa lahat ng, Lord, manonood nito, Ama. Yan po ang aming dalangin. Bless them, Lord. Napakainam pong makarinig ng mga patotoo na nagiging blessing, Lord, ng munting gawain namin dito sa iba't ibang dako. And Lord, yun lang po ang aming desire na maging blessing sa kanila. And we just lift those people up to you, Lord. Mga taong yun, Ama, na Lord, rumirespeto sa gawain dito, Lord, at sumusuporta sa panalangin. Bless mo po sila in a special way, Father. We love you. Give you honor and glory now as we commit the service into your hands. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless you. Amen. Mara tayo magsiupo. Yes, Lord. Amen. Happy birthday, Brother Rafi Dumanon. At hindi lang si Brother Rafi Dumanon ang nagbe-birthday, ang nagse-celebrate ng birthday ngayon, si Sister Aning Adarayan. Ay birthday din po ngayon. So, matutuwa tayong makasama sila sa prayer meeting. What a way to celebrate a birthday. Amen. At si Brother Rafi po dumating na sa edad ng pagre-retiro. At narinig ko si Brother Rafi minsan, sabi niya, pag nakapag-retiro na ako, mas magiging active ako sa gawain. Isipin nyo, hindi pa nga po siya retirado, active na yan. So, iniisip ko kung paano yung magiging mas active siya. Amen. So, ibigay nawa ni Lord sa ating kapatid ang pagnanasa ng kanyang puso. Amen. At pagpalain siya sa taong ito ng kanyang buhay. Siyempre, ganun din kay Brother Aning. Alam ko, Brother Aning, I'm sorry, si Aning. Si Brother Nemi kasi nasa isip ko Kasi ano pa may hiling ni si Aning na higit kaysa sa asawang naglilingkod kay Lord, mga anak naglilingkod kay Lord. Di ba? Amen. At mga manugang na naglilingkod kay Lord. Amen. Kung meron akong talagang pagka naisip ko na nabibless ako, pamilya po yun ni Brother Nemi. Kaya nakita ko ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Paano iningatan sila. Talagang, amen. Hindi po ibig sabihin na walang struggle. Marami pong struggle yung pamilya yan. Amen.
Pero ang Panginoon ang nag-ingat sa kanila, nag-bless sa kanila, nagkup-kup sa kanila. Amen, sa mensaheng ito, sa lahat ng mga struggle na yun na pinagdaanan nila. Papatuloy sila ngayon sa paglilingkod. At patuloy na nagiging blessing sa ating lahat, nagiging inspirasyon sa ating lahat. Amen. Sa gabi ito, magtuturo ako ng konti. Sikapin kong maging mabilis kasi ang dinig ko meron pong magpapakain ngayong gabi. Maliban sa akin. Pero unahin natin yung pagpapakain espiritual. Okay? So sikapin natin matapos. Amen? Unahin natin ang kaharian at idadagdag ang bagay na ito. Amen. At dagdagan tinapay. Kaya papatunayan ni Lord yan mamaya. Okay? John chapter 14, verses 16 to 21. Lahat po ng mga bisita natin, nakasama natin ngayon. Tutuwa po kaming makasama kayo sa pananambahan ngayong gabi. John 14, 16 to 21. Ang sabi ng Scripture, "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever." Okay? Ang pangako ay may darating na isa pang mang-aaliw. Mang-aaliw po ang darating. Para, manatili siya sa atin. Hindi lang po siya dadalaw, hindi lang siya sisilip, kundi siya'y mananatili. Amen. That He may abide with you forever. 17. Even the Spirit of Truth, dinescribe kung ano ba tong mga aliw na darating. Siya daw ay Espiritu ng katotohanan. I want you to notice that very clearly. Amen. Whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him. For He dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me. Because I live, ye shall live also. At that day, itong gusto kong pansinin nyo ng gusto, dahil dito ko hugutin yung ating paksa ngayong gabi. At that day, at ang sabi ng ating propeta, ang araw na yun ay ang araw na ito, end time. At that day, ye shall know what is knowing. Knowing is having a revelation of. Kapag meron kang kapahayagan tungkol sa isang bagay, alam na mo yung bagay na yun. Walang makapagbabago ng isip mo tungkol doon. Kahit ano bang pagkukumbinsin kung sinong taong magaling magsalita, alam mo na totoo yung bagay na yun dahil hinayag sa iyo ng Diyos. So ang sabi niya sa araw na yun, that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Ito ang magiging revelation nyo. Magiging tiyak na tiyak kayo na ako ay nasa Ama, at kayo ay nasa akin, at ako ay nasa inyo. So, doon sa unahan ay pinangako niyang pagdating ng mga aliw. Pero dito ay nililinaw niya na yung darating na mananahan sa inyo, wala iba kundi siya. Hindi ko kayo iiwanang nag-iisa, ako ay paparihan sa inyo. At ang sabi niya sa araw na yon, magiging tiyak na tiyak kayo, malalaman nyo. It's going to be revealed to you na ako ay nananahan sa inyo. Kung meron mang panahon na itong subject na ito ay magiging malinaw na malinaw, ito ay ang panahon na ito because that will fulfill the prophecy at yun ang sabi ng ating propeta, dito mangyayari yan that we shall know for sure na siya ay nananahan sa atin sa anyo ng Espiritu Santo. Alright? So ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay very simple subject na, amen, the evidence of the indwelling Spirit. The evidence of the indwelling Spirit. Kasi kahit sa message, sa grupo ng message, ay marami pa rin po ang nalilito. At meron silang iba't ibang ideya tungkol sa ano bang ebidensya talaga na taglay mo ng Holy Spirit, ang Espiritu'y nananahan na sa iyo. Kasi naintindihan natin na marami sa mga message believers ang nanggaling sa Pentecostal. At ang mga Pentecostal ay may kakaibang turo tungkol dito sa ebidensya ng pagkakaroon ng Holy Spirit. Naintindihan niyo ba? So, marami sa mga message believers ay meron pang daladalang bahid ng mga turong yun doon sa kanilang pinagmulan. At sinusubukan nilang ito ay ihalo sa turo ng mensahe sa huling panahon at
sa pamamagitan nun, ay bumubuo sila ng kanilang mga katuruan at bumubuo sila ng paniniwala na ganito nga ang ebidensya. Ang sabi nila ng iba ay ang ebidensya daw ng pagkakaroon ng Holy Spirit ay ang mag-speaking in tongues. Right? At kung ano-anong karanasan. Sabi ng iba, pagka naramdaman mo yung malamig na kilabot mula sa ulo mo hanggang sa talampakan mo, yun na yun. At sabi ng iba, pagka ikaw ay nahimatay, na-slain in the Spirit, yun na yun. Amen? At iba, pagka gumulong ka, yun na yun. Okay? At ang sabi ng iba, dahil ang prophet mismo, nung maunang bahagi ng kanyang ministry, ay pinaliwanag niya ng ganito ang turo niya, na ang ebidensya daw ay ang bunga ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi, kung walang Espiritu Santo sa iyo, wala rin ang bunga sa iyo. Pero sa bandang huli, ay nag-progress ang pagkakaunawa ni Brother Branham, lalo pa nung buksan na ang hiwaga ng mga tatak. Kasi yung mga tatak, ang dating nagtatakip dun sa mga hiwaga na hindi lubusang naipahayag nung mga nakaraang panahon. O mga hiwaga na hindi po naituro ng tama, na iwanang buwagahag. Ang sabi ng ating, loose ends. Yun, loose ends. Kaya may naihulang darating na mensahero sa uling panahon na ang magiging ministry niya ay susupilin niya yung mga dulong buhaghag. Loose ends. Yun ang ibig sabihin nun. Yung mga hindi po naituro ng wasto para maging malinaw ang mga bagay na nahayag na nga actually noong nakaraan, kaya lang they lost the truths of them habang tumatakbo ang panahon. At sa huling panahon, iipunin niya lahat ng yun na nakaligtaang katotohanan, amen, at ipipresenta sa pinili ng Diyos sa huling panahon sa kanyang iglesia. Alright. So, bandang dulo na mabuksan ng mga tatak, amen, ay mas nilinaw niya kung ano ba ang tunay na ebidensya ng pagtataglay ng Holy Spirit. At yun po ang ating titignan ngayon. So, hindi tayo mangungusap mula sa theological standpoint ng isang seminary o kaya ay sa mga katuruan na nabuo bago mabuksan ang tatak, kundi pagkatapos na mabuksan ang tatak. Open book ang ating pagbabasihan ngayon para maging malinaw na malinaw ang bagay na ito. Alright, so John 16:13, basahin natin. Yung pong batang nag-iingay, pagka, kung pwede, ilabas natin para hindi tayo ma-istorbo lahat, Okay? Medyo na-apektuhan po ako dun sa, kasi masyado akong sensitibo pag nandito sa likod ng pulpito. Sabi dito, howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Pag dumating raw yung Espiritu ng katotohanan, ang sabi ay gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So, by this Scripture, magkakaroon kayo ng ideya kung ano bang ebidensya. Pag dumating na yung Holy Spirit sa iyo, the Spirit of Truth, na sinasabi niyang mga aliw, alright, na wala iba kundi yung Holy Spirit, ang sabi, ito raw ay gagabay sa iyo sa lahat ng katotohanan. In other words, amen, pagka naipresenta sa iyo ang isang katotohanan na hindi mo alam dati, kung taglay mong Holy Spirit o ang Spirit of Truth, naintindihan niyo ba ako, hindi mo yun tatanggihan. Dahil yung Spirit na nananahan sa iyo na sinasabi mong taglay mo, amen, ang sabi, ang trabaho niya ay gabayan ka sa lahat ng katotohanan. Kaya hindi pwedeng sabihin niya, hindi totoo yan. Yung isa lang, yung ito lang. Lahat ng katotohanan ay matatanggap mo dahil nananahan sa iyong Espiritu ng katotohanan. Alright, hindi lang yun. Ang sabi, magpapakita siya ng mga bagay na darating. So it is prophetic also. Alright? John chapter 10, 14 to 16. Basahin natin, pagkatapos tatalon tayo sa 23 to 28. Sabi sa verse 14, I am the good shepherd, and know my sheep, and I am known of mine. Siya raw ang mabuting pastol, at kilala niya ang kanyang mga tupa, at kilala siya ng kanyang mga tupa.
Verse 15, as the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. 16, and other sheep I have which are not of this fold. So meron siyang mga tupa na kasama na niya doon sa kawan na yun, na kanyang inaalagaan nung panahon nandito siya sa katawang tao. Pero ang sabi niya, meron pa akong ibang mga tupa. Hindi pa kayo nagpapasalamat na meron pa siyang ibang mga tupa maliban doon sa kasama niya dati? At ang sabi, which are not of this fold, them also I must bring. When you say must, it's imperative. Kailangan. Hindi pwedeng hindi gawin. Meron pa akong ibang mga tupa at kailangan ko silang dalhin din dito sa kawan na ito. Amen. And I want you to listen to this. Notice this. And they shall hear my voice. Alright. Ang patunay na ikaw ay tupa, ay diringgin mo ang tinig ng pastor mo. Alright? Kailangan ko silang dalhin. Amen? At kanilang maririnig ang aking tinig, and there shall be one fold and one shepherd. Right? One faith, one Lord, one baptism, one church. Can you say amen? Isa lang ang tunay na iglesia. Yung itinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato ng kapahayagan. Alright? So isa lang ang kawan, isa lang ang pastol. Alright, tingnan natin itong scripture na ito. Ang sinasabi nitong scripture na binasa natin, it is impossible for the elect of the age not to hear the voice of God for that age. Remember, may 7 church ages. Bawat kapanahunan ay merong elected si Lord. Yun yung predestinated, yun yung bride niya. Okay, may bride siya sa Ephesus, may bride siya sa Smyrna, yung 7 bilog na yun, okay, kumakatawan sa 7 church ages. Base dito sa ating nabasa kanina ng mga salita ng ating Panginoon, imposible na ikaw ay elected sa isang panahon, pagkatapos ay hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos para sa panahon ngayon. Because my sheep hear my voice. Imposible yun, natupa ka, tapos hindi mo maririnig yung tinig niya. And, ang sabi, they will hear His voice, and they will follow Him. Hindi lang nila maririnig, susunod sila. My sheep know my voice, and they follow me. Sa madaling salita, kung ikaw ay tunay na tupa, predestinado, sa panahon na kinabibilangan mo, maririnig at maririnig mo yung tinig ng pastor mo, sa pamamagitan ng mensahero sa panahong yun. Naintindihan nyo? Sa pamamagitan ng mensahe sa panahong yun, at makikilala mo yung tinig, marirecognize mo, at ikaw ay susunod sa tinig. Amen. Because it is the Holy Spirit's job to look for the elect of each age, and they shall be found. Trabaho ng Holy Spirit, sabi niya, I must bring them also. Kaya pagdating ng Holy Spirit sa ating panahon, ano ang kanyang misyon? Hahanapin ko yung mga tupa. Yung mga tupa ko, yung mga pinili ko. Dahil I must bring them also, amen, in the fold. Amen. So tungkulin ng Holy Spirit na hanapin ang bawat pinili sa bawat panahon at siguradong sila'y masusumpungan dahil ang sabi, walang isa man sa kanila ang maaring mawala. I will not lose any of them. Ang sabi ng ating Panginoon, lahat ng aking mga pinili ay nasa aking kamay. At walang isa man sa kanilang mawawala. Alam ko kung saan sila naroroon. Alam ko kung ano yung sitwasyon nila. Alam ko kung kailan ko sila tatawagin. Alam ko kung paano ko pararatingin ang aking tinig sa kanila. Amen. At titiyakin ko na sila ay madadala ko sa kawan. Dahil yun ang aking tungkulin. Hanapin sila. Amen. Kaya ang totoo, we have not found Him. He has found us. Amen? Basta nga, naalala ko, may mga panahon, high school ako, di ba? May Christian logo yun eh. I found Him, something like that. I found it. No, the truth is, He has found us. Amen. Siya ang nakasumpong sa atin. Hallelujah. And we just responded, amen, dun sa kanyang tinig. Hallelujah. O, talon tayo sa verse 23. The same chapter, talon tayo dyan. 23.
Sabi dito, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then came the Jews around about to him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Ito mga Hudyo, nakikinig ng tinig niya, ng kanyang pangaral, pero hindi nila maintindihan. Alright? Anong sagot sa hiwagang ito? May mga tao na nakakikinig din, nakakapakinig din ng tinig, literal na tinig ni Jesus, ng pangangaral, pero hindi nila naintindihan at puno pa rin sila ng pagdududa. Sabi nila, tigilan mo na kami, tigilan mo na ang paglalagay ng duda sa amin, linawin mo na ikaw si Kristo. Kita, yun ang question sa bawat panahon. Sino ba talaga si Kristo? Kasi yung Kristo ay ang pinahirang salita. Amen? May iba't ibang Kristo sa iba't ibang panahon. Sana hindi nyo ako ma-misunderstand. Amen? Merong salita na nakalaan ng Diyos sa bawat panahon at pinapahiran niya yun. Yun ang Kristo sa kanilang panahon. At kailangan makilala mo yun. Para masabi mo na talagang nakilala mo si Jesucristo. Hindi pwedeng sabihin mo na hindi importante. Importante, nakilala ko na siya napako sa krus para sa akin. That's only a part of His revelation. Amen. And that's a historical part of Him. Already passed. Amen. Kung ikaw ay mapapasama sa nobya, sa iglesyang rapturing, kailangan makilala mo yung Kristo sa iyong panahon. Okay, nasusundan niyo ba ako? Hindi lang Jesus 2,000 years ago, historical Jesus, but Christ, the anointed one today. Hallelujah. Kasi yung mga naniniwala kay Jesus 2,000 years ago, maaring maligtas. Pero para ikaw ay maging bright, para mapatunayan ikaw elected, makikilala mo yung Kristo ngayon. Alright? So hindi natin ginagawang exclusive yung kaligtasan sa atin lang. Hindi tayo nagtuturo ng ganun. Pag nagturo na tayo ng ganun, ay kulto na tayo. Merong mga taong maniniwala sa faith nila kay Jesus 2,000 years ago. Acknowledgement ng ginawa niya doon. Pero hindi lang yun ang pinag-uusapan. Hindi lang salvation. Ang pinag-uusapan natin ay election. Predestination. Being the bride of Christ. At para mapatunayan ikaw ay bride, kailangan makilala mo yung Kristo sa iyong panahon. Buhay na salita. Amen? Kung paano yung mga tao sa panahon ni Jesus, kailangan makilala nila yung Jesus na nagkatawang tao, yung kasalukuyang kumikilos sa salita. Can you say amen? Merong mga Hudyo, amen, nakilala siya sa Biblia. Kilala siya sa mga awitin ni Moises at mga salawikain ni David. At sa mga sulat ng propeta, pero nung magkatawang tao, kasalukuyan, ay sila mismo na nakakaalam ng mga nabasa nila ang nagpapako sa Kanya. So hindi nila nakita yung Kristo sa kanilang panahon. Ang alam nila ay yung sulat ng Old Testament. Nagmistulang mga patay na titik dahil hindi nila nakilala yung mga sulat na yun nung ito'y buhayin sa kanilang panahon. Alright. So, dumating yung mga Hudyo, sabi, how long dost thou make us to doubt? If thou be Christ, tell us plainly, linawin mo na sa amin. Huwag ka na puro parabola. Jesus answered them, I told you, and you believe not. Sinabi naman na pala, sinabi ko na sa inyo, kaya lang hindi nyo pinaniwalaan. Praise the Lord. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. O ayaw nyo paniwalaan yung sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo na lang yung mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, dahil yun ang nagpapatotoo kung sino ako. Ang sabi nga ni Kristo sa huling panahon, amen, ay yung mga salita ko na narinig nyo, yun ang babalik para humusga sa inyo. Alright? Pero kung hindi nyo mapaniwalaan yung mga sinasabi ko, ang sabi, yung gawa ko, yung nagpapatunay sa akin, papakilala ko sino ako. Pero may mga taong sadyang hindi makakakilala sa Kanya sa salita man o sa gawa. Iyon ang sinasabi ni Kristo rito. Dahil yung mga tupa ko lang ang makakakilala sa akin. Yung mga tupa ko lang ang makakarinig ng aking tinig. Yung mga tupa ko lang ang makakasunod sa akin. Amen. So sabi niyo sa verse 26, so direktahan na to. Minsan natatakot tayong magsaway. Kasi
Masaktan yung damdamin. Dumating na tayo sa panahon, konti na lang oras natin. Di ba? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kung mahal mo yung kapatid mo, ituwid mo siya ng salita. Dahil kung anak ng Diyos yan, magtutuwid yan. Kung di na anak ng Diyos yan, amen, pagka hindi mo kagad sinabihan niya ng salita ng Diyos, itinuwid siya sa pamagitan ng salita ng Diyos, abay, mapapatagal lang yung panahon niya na kasama mo, samantalang anak pala ng demonyo yan. Kaya mas maaga mo sabihin ng salita ng Diyos, mas maaga malalaman ko anak ng Diyos yan, mas mabuting makasama yung alam mo anak ng Diyos, kaysa dun sa hindi mo alam na anak ng demonyo. Kaya sabi ni Kristo, okay, sige, kakaalaman tayo. But she believed not. Itong problema niyo, you believe not. Hindi kayo makapaniwala at hindi kayo naniniwala because you are not of my sheep, as I said unto you. Kasi gusto niyo linawin ko na? Hindi kayo naniniwala kasi hindi kayo sa tupak. Hindi kayo kasama doon sa mga tupak ko eh. In other words, hindi kayo talaga makakapaniwala. Notice now, only his sheep have the capacity to hear his voice and believe from their hearts. They are the only ones that have the ability to hear by their hearts what the Spirit is saying through the voice of the messenger for each age. Tandaan nyo, yung sheep niya, yung elected niya sa bawat panahon, sila lang ang may kapasidad, may kakayahan na makarinig ng tinig ng Diyos. Sa panahon na kinabibilangan nila. At inulit ng ating 27, my sheep hear my voice. And I know them, and they follow me. Kaya kung sheep kayo, siguradong maririnig nyo, you will hear His voice, and you will know Him, and you will follow Him. Verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Sa message na Smyrna Church Age ng ating propeta, tingnan natin kung paano niya pinaliwanag. Alright? This is the Church Age book. Remember, ito ay, kayong mga nagbabasa ng message, nag-aaral ng husto, yung Church Age book natin na blue, na binabasa, yun ay ginammarize ni Dr. Lee Vale, at sa ilalim ng supervision ng ating propeta. After the opening of the seals yun. Right? Pinreach niya una yung church ages before the seals, pero ginramarize yung ni Livell at finalize yung book form na yun, amen, under the supervision of the prophet, pagkatapos may hayag yung 7 seals. Kaya pwede natin sabihin na kung meron mang mga kumbaga, kapos na kapayagan si Brother Branham nung ituro niya yung church ages dahil hindi pa nabubuksan yung seals, pagdating noong grammarized form, ay itinuwid na yun ng propeta. Naintindihan nyo? Kumbaga, nasa ilalim na ito ng bukas na mga tatak. Ito ang kanyang paliwanag ngayon tungkol dito. Sabi niya, Revelations 2:11, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Lahat daw ng may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. Lahat ng may tenga ay makinig. Meron bang walang tenga rito? But this ear here is a symbolic ear. Kaya nga, Revelation is a book of symbols. Hindi ibig sabihin, amen, yun lamang may tenga ang makinig. Lahat ay may literal na tenga. Ang lahat ay nakakarinig ng tinig ng pastor pagka siya ay nangangaral. Pero it doesn't necessarily mean ay lahat ay merong pangdinig sa puso. At yun ang tinutukoy na pandinig dito. Hindi pandinig nito, yung pandinig doon sa puso para duminig ng sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iglesia. Sabi niya, paliwanag niya, there is not one church age where this verse is not mentioned. Bawat church age. Sinasabi, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Every single age has the same admonition to the people of every age. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith. But it is absolutely impossible for all men to hear what the Spirit says to the different ages. Kita nyo yun? Absolutely impossible daw. Imposible na lahat ng tao ay makapakinig sa sinasabi ng Espiritu sa iba't ibang kapanahunan. Imposible daw na lahat ng tao ay makapakinig dahil hindi lahat ng tao ay tupa.
Alright? So lahat, pwedeng makinig, lahat may free moral agency, pero yung tutugon ng wasto ay yun lamang tupa niya bago pa itatag ang sanglibutan. Pinili niya. My sheep hear my voice. Yun lang ang may tenga sa kanyang tinig. Right? Remember, ang tinig niya ay dumarating sa ating... Wala tayong narinig na literal na tinig ni Lord Jesus. Sino ba nakapakinig sa inyo literal na tinig ni Jesus? Wala. Ano yung tinig niya? Yun yung salita niya na nayahayag sa pamamagitan ng mensahero niya. Yun yung tinig niya sa panahon niyo. Okay? Mga elementary, mga bagay, pero kailangan kong linawin kasi marami sa ating baguhan at I'm sure makakatulong ito para maglinaw ng gusto sa ating ano ba talagang tunay na ebidensya na taglay mo ng Holy Spirit. Kasi pagka naglinaw ng gusto yan, mawawala lahat ng agam-agam, lahat ng pagdududa, lahat ng mga katanungan, at pag nawala yun, makakatiyak ka, magiging matibay ang pananampalataya mo, at makakapamuhay ka ng may matatag na katiyakan sa iyong puso, na ikaw talaga ay kasama sa pinili at nananahan na sa iyo yung Espiritu ni Lord. Walang maaaring magsabi sa iyo na, wala ka pang Holy Spirit. Kasi ganyan pa yung... No, you will know for sure. At that day, they shall know. You will know. I am in you and you in me. Hallelujah. Alright, so sabi niya dito, putting these verses together, pinapasunod ko kayo magbasa para kayo mismo makatunghay. We see that there is only one group of people and that a very special group of people. Tanggapin nyo man o hindi, special kayo. There's only one group of people and that a very special group of people. Wala akong pakialam kung anong tingin nyo sa sarili nyo, anong tingin nyo sa church natin, anong tingin ng ibang mga tao sa church natin. Ang salita ng Diyos ay nagdeklara, you are a very special group of people. At may dahilan bakit special kayo. May dahilan bakit special kayo. At ito ang dahilan. Hallelujah, makinig kayo ng gusto. And that a very special group of people who are able to hear what the Spirit says in each age. It is one special group that receives the revelation for each age. That group is of God because the group that cannot hear is not of God. Ganun lang kasimple yun eh. Kaya special kayo, kayo ang may kakayanang makarinig ng tinig niya. At kaya special kayo kasi galing kayo sa Kanya. Sa Diyos kayo. Amen. At itong grupong ito, amen, na hindi nakakapakinig, walang kakayang makinig ng salita ng Diyos, ay yung sinasabi dito sa John chapter 8, verse 42. Pwede ba natin puntahan sandali yung scripture, please? Merong talagang makikinig sa salita ng Diyos, merong talagang hindi makikinig. Hindi ibig sabihin na hindi nila maririnig sa tenga nila, pero hindi nila matanggap. Bakit? Jesus mismo nagsabi. Jesus said unto them, kausap niya dito yung mga relihiyosong tao. Sabi niya, if God were your Father, mga taong nagsasabi, ang Diyos ang Ama namin. Huwag mo sabihin, ikaw lang ang anak ng Diyos. Ama namin ay Diyos. Kami rin, may mga anak ng Diyos. Amen? If God were your Father, you would love me. For I proceeded forth and came from God, neither came I of myself, but He sent me. 43, why do you not understand my speech? Bakit puno pa rin kayo ng pagdududa hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin kayo at humihiling na magsalita ako ng malinaw sa inyo dahil puno kayo ng pagdududa? Marami pa rin kayong mga duda sa inyong puso? Hindi nyo maintindihan ang aking pangungusap? Even because you cannot hear my word. You cannot hear my word. Special group din yun. In a bad sense. Amen? Dahil talagang hindi nila marinig ang salita ng Diyos. In other words, di nila mapakinggan, wala silang kakayahan na maintindihan ang salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kanina, nalaman natin, kaya kayo nakakapakinig kasi galing kayo kay Lord. Galing kayo sa Ama. Mga anak kayo. Ito, 8:44. Ganun din. Okay? Special din kayo mga taong kayo na hindi makapakinig sa aking salita. Because you are of your father, the devil.
and the lust of your father ye will do. Kaya hindi makapakinig, hindi makatanggap. Amen, simple lang. Amen, ang kanilang ama ay ang dyablo. Meron palang gano'n, meron palang mga tao ang ama ay dyablo. Kala ko lahat tayo ay anak ng Diyos at mahal ni Lord. At ayon sa Biblia, hindi tayo lahat anak ng Diyos. Merong mga anak ng demonyo at merong mga anak ng Diyos. At malalaman nyo yan sa pamagitan ng kanilang pagtugon sa naririnig nilang salita ng Diyos. Amen. So sabi niya, tuloy tayo dun sa quote kanina, si Gio. Sabi niya, the group that can and does hear what the Spirit is saying and receives the revelation thereof is that group described in 1 Corinthians 2:16. Tingnan nga natin yun. Pasensya na kayo. Parito tayo. Punta tayo sa scripture para pakita sa inyo na it's scriptural. Hindi ito gawa-gawa lamang na turo ng propeta. Kundi, amen, ang salita ng Diyos, ang kanyang basihan, ang salita ng Diyos na nabuksan sa ating panahon, amen, ang kanyang patibayan, ang kanyang pundasyon, ang kanyang angkla, amen, ang kanyang pagtuturo. Sabi dito, Corinthians 2:16, howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Right? Nangungusap daw sila, ang mga apostol noon, ng karunungan sa kalagitnaan ng mga sakdal. Yung salitang sakdal dyan ay hindi sinless perfection, kundi yung mga mature, yung mga may Holy Spirit na. Right? At ang sabi dito, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to naught. Hindi base sa karunungan ng sanlibutan ang aming pangaral. But verse 7, sabi, but we speak the wisdom of God in a mystery. Kung paano yung mga tao na kinakausap ni Lord, yung mga Hudyong yun, nahihiwagaan sila. Ganon din, may mga tao ng panahon ni Paul, ang sabi, na yung pangangaral nila ay hiwaga. Hiwaga ito sa mga taga-sanglibutan. Alright? Kaya sinabi niya, in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Isipin yun, hindi nakilala ng mga pinuno ng sanglibutan. Dahil kung nakilala nila, hindi sana nila pinapako ang ating Panginoon. Amen. Merong mga hindi nalaman at nakilala ang mga pinuno ng sanlibutan ito na nalalaman nyo. Amen. Yun lang sinasabi ng Scripture. Amen. Hallelujah. Verse 9, but as it is written, eye had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Meron siyang pinagandaan. At yung hindi niya pinagandaan, hindi makakita nung hinanda niyang yun. Pero doon sa mga pinagandaan, siyempre makikita nila yun. Naintindihan nyo? At yun yung mga umiibig sa Kanya. Verse 10, but God hath revealed them unto us by what? His Spirit. Kaya natin naintindihan, kaya natin naririnig. In that sense of the word here, ay dahil ipinapahayag itong mga bagay na ito na misteryo sa kanila, hiwaga sa sanglibutan, pero ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Spirit of Truth. By His Spirit. For the Spirit searcheth all things, and yea, the deep things of God. Anong sinasabi ng Scripture dito? Kung meron kang Holy Spirit na nananahan sa iyo, kahit gaano kalalim ang pangangaral, hindi yung pastor ang nagtuturo. Yung pastor ay ginagamit para magpaalala ng mga sinabi niya by the Holy Spirit. Pero yung tunay na nagbibigay ng revelation ay yung Holy Spirit na nananahan sa inyo. Ang sabi, ang Holy Spirit na yan ay nagsasaliksik ng mga mababaw na mga bagay. Hindi, malalalim daw. Malalalim. Amen. Minsan iniiwasan ko, dahil daming bago. Iniiwasan kong pangaral ng malalim. Pero, ang mga anak ng Diyos, malalalim. Dahil meron silang Holy Spirit na malalalim. Huwag kayong mag-alala kasi hindi ito patalinuhan at patalasan ng isip. Dahil kung yung mga matatalas at matatalino makakaintindi, dapat sa Senado ako nangangaral ngayon. O kaya sa Kongreso.
Kaya lang natin naintindihan dahil taglay natin yung Holy Spirit na nakakasaliksik ng mga malalalim na bagay. Alright, naintindihan nyo na itong grupo na nakakarinig ng kanyang tinig. Alright. For the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Yung mga tupa, sila lang makaunawa ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Verse 11. For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him? Ganun lang kasimple yun. Kaya naintindihan mo yung mga bagay na patungkol sa tao, kasi may espiritu ka ng tao. Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. In other words, kung susubukan mo intindihin ang salita ng Diyos sa pamagitan lamang ng espiritu ng tao mo, intindihan nyo? Nang husay mo sa pag-iisip at pangangatuwiran, sa galing ng iyong logic, hindi mo maintindihan ang mga bagay ng Diyos. Hanggang sa mga bagay ng tao ka lang. Pero pagka bagay na ng Diyos ang pinag-usapan, ang makakaunawa lang daw niyan at makapagpapaliwanag ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan taglay mo ang Holy Spirit. Alright? Para ano? Para malaman mo ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Para matanggap mo ang turo ng Diyos sa iyong panahon at maintindihan mo. Amen. Not necessarily maintindihan sa pangangatwiran sa pag-iisip. Minsan merong mga katotohanan na pinipresenta sa iyo, hindi mo maintindihan ng gusto dito sa isip, pero merong kang pagkaunawa sa puso mo na tiyak ka. Iba yung pagkaunawang yun. Yun yung knowing na sinasabi dito. The things that pertain to God by the Holy Spirit. Diba? I'm sure kung isa-isa ko kayo, paliwanag nyo, pagkakunawan nyo sa mensahe, may mga bagay kayo na hindi yung maipapaliwanag na gusto. Pero, pinaniniwalaan nyo pa rin. Alam nyong totoo. Hindi nyo man mabanggit, maipaliwanag sa salita, na espiritu kayo ng Diyos. Sa inyong kalooban na nagpapatunay, totoo ito. Amen. Tinataya ko ang buhay ko rito. Hindi na ako alis dito. Amen. Hindi na ito mawawala sa akin. Amen. Hahawakan ko na to. Actually, hindi ikaw ang mahawak. Ikaw ang hinahawakan nun. Ikaw ang binabantayan. Ikaw ang hindi pinakakawalan. Maraming beses gusto na nating umalis. Gusto na nating tumigil. But something keeps holding us. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin na nakakaalam ng mga bagay ng Diyos. Kaya pagkatin mo sa message church, katulad ng ating church, amen? Hallelujah. Merong tumutugon sa puso mo eh. May nakakaalam eh. May nakakaalam sa mo kasi Espiritu ng Diyos lang nakakaalam. May tumatanggap sa salita ng Diyos eh. Sa kalooban mo. Minsan nangangatwiran yung isip mo, gusto mo pang umalma. Gusto mo pang mga tuwiran. Pero hindi mo matanggihan yung pagtanggap ng puso mo. Kasi ang Holy Spirit, hindi dito sa isip nananahan, kundi sa puso. Alright, so they are the ones, balik tayo sa quote. Kailangan natin i-part 2. They are the ones who have the Spirit of God. Alright? So pinaliliwanag niya, yung isang grupo na hindi makarinig ay yung John 8:42-44. Mga anak ng demonyo. Hindi tupa, hindi kasama sa kawan, hindi kasama sa pinili ni Lord. Alright? Kaya hindi nila marinig, hindi nila maintindihan. Pero itong grupong ito naman, 2 Corinthians 6:16, sila yung may kapasidad na makaunawa, makarinig ng tinig ni Lord. Alright? Ano raw sila? They are the ones who have the Spirit of God. Amen. Ito na yung ating tanong, ano bang tunay na ebidensya? Diba? They are the ones that are born of God. They are baptized into the body of the Lord Jesus Christ by the Spirit. They are baptized with the Holy Ghost. Amen. Alright. So, ang tunay na ebidensya, in a nutshell, bago tayo magtapos, ay yung may kakayanang tumanggap sa lahat ng salita ng Diyos
na nahayag sa inyong panahon. Ganun kasimple. Do we take away from the gifts of the Spirit? No. But the gifts of the Holy Spirit must be subject to the Word. Amen. Sabi ni Brother Branham, abay kung yan ang ebidensya, sabi niya, merong grupo na kung tawagin ay Christian Science, ang sabi niya, hindi nyo sila mapapantayan sa pagpapakita ng pagmamahal. But they don't even recognize Christ as being divine. Hindi nila kinikilala ang Diyos si Kristo. Pero ang sabi, kung pagmamahal, naalala ko yung tito ni Sister Bennett na dating leper. Hindi ko alam kung anong grupo yun, but it's a group, right? Parang konektado sa Philadelphian Church, na sila ang naglinis, nag-aruga, nagpakain, nag-alaga. Hindi sila nandiri dun sa ketong. Ginamit sila para magpahayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan nila nakilala ang mensahe, nakilala ng uncle ni Sister Bennett, ang Panginoon. Pero, nung makilala nung uncle ni Sister Bennett ng Panginoon at sinare sa kanila, hindi nila matanggap ang salita ng Diyos. Alright? Amen. So, meron mga tao, talo kayo sa pag-ibig. Amen? Pero pagka pinresenta nyo itong mensaheng ito, dyan lalabas yung kulay. Kung hindi nagmumura dati, mapapamura. Dahil hindi nila matanggap yung tinig ni Lord sa panahon. Anong patunay? Hindi nila taglay ang Holy Spirit. Amen? Marahil sila ay nagsisimpatya sa katotohanan, but they don't really have the Holy Spirit. Dahil kung taglay nila ang Holy Spirit, hindi nila pwede tanggihan ng salita. Because the Holy Spirit is a spirit of truth. The spirit of truth. And what is truth? The Word. Amen. My words that I speak unto you, they are what? The Spirit. They are spirit and they are life. Yung salita ni Kristo mismo ay Espiritu. Bahagi ng Spirit of truth. Amen. Kung taglay mo, Holy Spirit, paano ka makatatanggi? Amen. Doon sa salita ng Panginoon. For example, gagawin ko na example. Nang sabi, kalulatihan para sa isang babae ang may mahabang buhok. Amen. O paano ka makakatanggi dun sa scripture na nagsasabing, hindi pinahintulutan ng isang babae mangaral at magturo sa iglesia? Diba? Sabi ng mga, hindi, kasi nung araw, kaya pinapatahimik yung mga babae, maiingay kasi sila halo sa Korinto. Hindi. Ang sabi, amen, si Eva ang nagkasala, anong pasimula? Siya ang nadaya. Diba? So, she was in the transgression. Kaya hindi siya pinahintulutan na magturo ng salita ng Diyos sa likod ng pulpito. Yun ang dahilan, hindi sa ingay. May ingay pa rin naman babae ngayon, ha? Amen. Pero yung mga may espiritu ng Diyos, maingay sila sa tamang lugar. At sa tamang paraan. Hindi sila nag-iingay sa likod ng pulpito. Hallelujah. Alright. So, ang ebidensya ng baptism of the Holy Spirit o indwelling spirit, kaya mong tanggapin ang lahat ng salita ng Diyos. Kaya mong tanggapin ang mensahe sa iyong panahon. Alright, bago ko magtapos, kwento ko sa inyo Alright, we're closing. Kasi bibigyan natin ng panahon ang tinapay. Kings. First Kings ba to? Chapter 3, 16 to 28. Tignan nga natin. First Kings 3, 16 to 28. Alright. Then came there two women. Tatapos tayo sa pamamagitan ng isang kwento. Kwentong babasahin natin sa Biblia. Then came there two women. Ang babae sa Bible, palagi nag-represent saan? Sa ano? Iglesia. There came two women. Ano yung ating tinalakay kanina? Dalawang grupo. Grupong nakakarinig, grupong hindi makapakinig. Grupong nakaunawa, grupong hindi makaunawa. Grupong nakatatanggap, grupong hindi makatanggap.
Amen? Mga anak ng Diyos at hindi mga anak ng Diyos. Mga may espiritu ng Diyos at mga karnal at natural lamang ng mga tao. Okay, may dalawang babae. Dalawang grupo na naman. Dalawang babae, dalawang iglesia. Amen? Tipo to. Then came there two women that were harlots. Abay, dati tayo mga harlots, ha? Paalala ko sa inyo, huwag kayong magmamayabang, ha? Bride kayo, pero harlots kayo. Kundi sa biyaya ni Lord, wala kayo. Amen? Kaya hindi tayo dapat magmayabang, ha? Huwag tayong tumingin ng mababa sa ibang iglesia, ha? Alright? Kahit gaano pa kalayo sila sa mensahe, kahit kalayo ang pagkaunawa nila, huwag kayong titingin ng mababa sa kanila. Hindi yan ang nature ni Christ. Biyaya lang ni Lord. Amen. Na ikaw na dating harlot na sumasamba sa Diyos-Diyosan ay nakakilala sa buhay ng Diyos. Tunay na Diyos sa huling panahon. Then came there two women that were harlots unto the king, King Solomon, ang tinutukoy dito. And King Solomon is a perfect type of Jesus Christ, son of David. Can you say amen? At si King Solomon ay kumakatawan sa yugto ng buhay ni Lord bilang judge. Naalala niyo si David? May mga ginawa sa kanya, ibang mga tao, mga sinaktan siya, lahat. Pero hindi niya pinarusahan sa panahon niya. Pinagkatiwala niya yung parusa sa kanyang anak na si Solomon. Ang sabi sa Biblia, binigay ng ama sa anak ang lahat ng paghatol, the Son of Man. So si King Solomon ay tipo ni Christ dun sa kanyang paghatol. Bakit? Kasi si King Solomon ay merong wisdom na galing kay Lord para humatol ng wasto. Tama. Patas. Alright? Ang sabi dito, and the one woman said, "Oh my Lord, I and my woman, and this woman dwell in one house, and I was delivered of a child with her in the house." Pareho kami, nasa isang bahay lang kami, pareho kaming sumisimba. Para kami yung kalapate sa kayong uwak, nasa isang arka lang. Para kaming si Judas at si Jesus, nasa isang iglesia lang. Dalawang babae, nasa realm ng mga nagsasabing mga Kristiyano sila. It came to pass the third day after that I was delivered, pareho silang ng anak. Pareho nagkaanak sila ng anak na lalaki. Anak na lalaki si Kristo, salita na ating sinisilang. Lahat nag-aangkin, kami mga nagsisilang ng buhay ni Kristo. Alright? Alright, nanganak kami pareho sa isang bahay, and it came to pass, verse 18, the third day, that after that I was delivered, that this woman was delivered also, and we were together. There was no stranger with us in the house, save we two in the house. And this woman's child died in the night because she overlaid it. Nadaganan niya yung kanyang anak, Lord, hari, kaya patay. 20. And she arose at midnight and took my son from beside me. Habang natutulog ako, dahil napatay niya yung kanyang anak, na-disgrasya niya, ang ginawa niya ay kinuha niya yung aking anak na buhay. Pinalit niya dun sa kanyang anak na nadaganan niya. Alright? While thine handmaid slept and laid it in her bosom, and laid her dead child in my bosom. Verse 21, and when I rose in the morning to give my child suck, behold, it was dead. But when I had considered it in the morning, behold, it was not my son, which I did bear. Abay, pasususuin ko na pusa na hari. Pero napansin ko, patay. At naisip ko, hindi ito yung anak ko. And the other woman said, "Nay, but the living is my son, and the dead is thy son." And this said, "No, but the dead is thy son, and the living is my son." Thus they speak before. May typical na mga babae. Amen? Amen, kasi yung babae doon yun. Doon nakikipaglaban yun sa salita eh. Kasi hindi sila nakipaglaban sa muscle. May mga lalaki, hindi masyadong nagsasalita, sutukan na lang yan. Pero yung mga babae, yun ang puwersa nila eh. Di ba? Diyan nga tayo natatalo minsan sa puwersa nila eh. Minsan mas malakas yun kaysa sa muscle eh. Then the other woman said, "Nay, but the Lord," so talakan sila sa harap ng hari, isipin nyo. Then said the king, the one said, "This is my son that liveth, and thy son is the dead." And the other said, "Nay, but thy son is the dead, and my son is the living." Okay, sige. Ganito nilang gagawin. Narito si Solomon, tipo ni Lord Jesus Christ, na mayroong karunungan, puspos ng karunungan, mayroong karunungan galing sa langit na bumaba sa
panahon na yon ni Solomon, na yung prinsesa ng, ano yun? Sheba, ang sabi ay ibabangon ni Lord at hahatulan itong lugar at itong panahong ito dahil merong mas nakita kay Solomon na naparito. In other words, yung reyna, nakita niya yung wisdom in action. Si Solomon ay mistulang propeta na merong words of wisdom, nakikilala, amen, ang laman ng puso, laman ng isip, ang mga lihim ng tao ay hindi mailingid sa kanya. Bakit? It's a type of the ministry of today. The Son of Man being revealed. Kung saan ang kaluluwa ng Diyos ay binuhos, amen, sa isang tao na nasa ibabaw ng lupa, hindi kilala yung mga tao, pero pag humarap sa kanya at dinulog ang kaso sa kanya, nalalaman niya ang mga lihim. Sino yun? King Solomon. Amen. The Son of Man. Na may kakayahan na maghusga. Can you say amen? Kaya ang message na ito, hindi lang po ito rapturing message. It's a judgment message also. Kaya siya ay nangaral ng, I indict this generation. Bakit? Ang karunungan ni Lord, ang lahat ay nilantad na. Wala nang naitatago. Kaya pwede siyang humatol ng tama kasi lahat ay alam na. Ay, so sabi ng Haring Solomon, okay, ganito na lang gawin natin. The king said, bring me a sword. Ano bang sword? The word. Hayaan natin ang word ang mag-decide. Sino nagsasabi ng totoo sa inyo? Sino nagsasabi ng totoo na meron siyang Holy Spirit? Ang salita ang magpapatunay, hindi yung speaking in tongues mo. Hindi yung mga panaginip mo. Hindi yung mga prutas ng espiritu mo. Ang word ang magsasabi. hindi pa rin ikaw pinakang malaking magbigay sa iglesia, meron ka ng Holy Spirit. May tatak ka na, may ebidensya ka. Ang word ang magsasabi. Dala niyo ako ng itak dito. ng tabak. Okay, ito na. Sasabihin na yung tabak. And they brought a sword before the king, King Solomon. May tabak. And the king said, divide the living child in two. Hatiin niyo yung bata. And give half to the one and half to the other. Siguro kung nandun kayo yung mga panahon yun sa eksena yun, ano to? Kala ko napakarunong nitong haring to. Ito ba yung sinasabi nilang marunong na hari na pinagkakaguluhan at dinadayo ng marami? Abay, pinahati yung bata. Diyan ka lang, di pa tapos service. Sir, tignan mo kung ano magiging resulta. Minsan meron sinasabi yung pastor, parang, ha? Sinabi niya yun? Come on. Diyan ka lang, di pa tapos yung service. Amen? So sabi niya, okay, hatiin na lang yung bata. Sige, para malaman natin kung kanino talaga yung batang yan. Hatiin! Alam niya kung anong palagay ko, nakita yun ni Solomon eh. Yan ang dapat niya gawin. Pinakita sa isang pangitain. Mabibisto kung sino yung nagsasabi na totoo. Diba? Okay, sabi niya, sige, hatiin na. Tapos paghatian nyo na lang para patas. Verse 26, then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son. Merong reaksyon yung puso niya dun sa salita ng hari. Her bowels. Hindi yung isip, kundi yung puso. Her bowels reacted. Amen, hindi niya kayang makita na yung anak niya ay hahatiin sa gitna. Hindi niya kayang makita na yung anak niya na kumakatawan kay Kristo ng salita ay pinaghahati-hati at minabawasan at tinatapyasan niya. Sabi, ito'y para sa panahong yan, ito'y para sa ito, hindi na para sa panahong ito. Hindi kayang matiis ng kanyang puso. Kaya ang sabi, amen, her bowels yearned upon her son, and she said, oh my Lord, give her the living child, and in no wise lay it. But the other said, let it be neither mine nor thine, but divide it. Sabi ng isa, sige, hati na lang. Sige, tama po yan. Galing nyo.
Pero sabi ng isa, wag po. Di bali na lang po, ibigay na lang po sa kanya. Doon nalaman ni Solomon kung kanino talaga nabibilang yung bata. Saan? Sa pamamagitan, makinig kayo sa akin, ng reaksyon nila sa salita ng hari. Then the king answered and said, give her the living child, and in no way slay it. She is the mother thereof. And all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they saw the wisdom of God was in him to do judgment. Paano kung umalis na kagad sila? Bago matapos yung sermon ni Solomon, hindi sana nila nakita yung karunungan ni Lord in action. Pero nakita nila, sinabi lang ni Solomon sa ganung paraan ang kanyang salita para lumitaw kung ano yung nasa loob ng mga babae. Dahil it's a deep calling to the deep. Yung reaction mo sa salita ang magpapakilala kung sino ka. Kung ano ang nasa puso mo. Palalabasin yan ng salita ng karunungan ng Diyos sa panahong ito. Ipapahayag ang mensahe marahil sa isang paraan na ngayon mo lang narinig, parang marahasa. Pero pinalalabas lang kung anong uri ka ng babae sa iyong puso. Dahil yung salita ng Diyos ay nananawagan sa lalim na nandun sa puso. Deep call it to the deep. Kaya sila mga tupa, dahil tupa na sila before the foundation of the world, meron silang binhi ng Diyos sa kanilang puso. At alam ng Diyos, pagka pinarinig niya ang kanyang salita, ay tutugon yung lalim ng binhing yun dun sa kanyang salita. Notice, the true mother was revealed by her response to the word of Solomon's wisdom. This was a time in the Bible where wisdom had come down from God to a man that could discern the very secrets of the heart. The wisdom called to and brought out the deep that was in the true mother. It was the deep calling to the deep. Solomon didn't turn her into the true mother. He just brought out and revealed what she already was. The deep that was already in her, and the evidence of it was displayed before all. That was the token, evidence that she was the real mother. That was the token on display, the literal life, the real mother's heart. Yun ang ebidensya na siya ang may Holy Spirit sa pamamagitan ng reaksyon niya sa salita ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. 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 Dear Lord, alam mo kung paano nag-aalab ang aming puso habang ikaw ay nangungusap sa amin. At akin po pinagkakatiwala lahat ng aking naipangaral sa mga anak mo ngayong gabi. Ginawa ko ito ng Lord na may buong pagpapasakop at pagpapaubaya sa iyong pagkilos, Panginoon, ngayong gabi. And Father, Lord, kailangan ipangaral ang mensahe sa ganitong paraan. Ito na ang panahon ng paglalantad, Panginoon. Dito magkakaalaman, Panginoon, ang mga tunay na ina. Sino yung tunay na nanay na nagluwal ng salita sa huling panahon, Lord? Malay ba kundi ikaw sa inyo ng buhay, sa inyo ng katangian, sa inyo ng kabanalan. Yes, Lord. Lahat ng mga katangian mo, that stature of a perfect man, Lord, ay nailuwal ng isang tunay na ina, nobya na nabuntis ng iyong salita. Magitan ng pakikinig nila dito, Ma. Thank you for cleansing us again tonight. Thank you for speaking to us very clearly. Lord, pawiin mo lahat ng duda, takot, mga katanungan, linawin mo po. Ngayon, hindi na po kami maghahanap ng sensasyon, hindi kami maghahanap ng karanasan, Lord. Although, experience is good, Lord, sensation is good, Lord, pero hindi po yun ang pinaka-angkla ng aming pananampalataya. Hindi po doon naka-angkla ang ebidensya na kami ay may Espiritu Santo. Ang tunay na ebidensya ay kaya naming magpasakop sa lahat ng iyong salita. At magawa namin katulad ng Mary magsabing, be it unto me, according to thy word. Si Eva, Lord, ay naganap ng sensasyon. At pinalit niya, Lord, yung salitang binigay sa kanya para panghawakan, para pumotekta sa kanya. Pinagpalit niya yun sa sensasyon na inalak ng kaaway ng serpente. Pero si Eva, ang sabi niya lang, be it unto me. Walang sensasyon,
Amen? But simply accepting the word of the messenger. And he said, be it unto me, according to thy word. Bless mo po ang mga anak mo. Patatagin mo sila. Amen? Kaya mong maangkla ang kanilang pananampalataya sa salita mong yan. Espiritu mo, Panginoon, pagtibayin mo na ikaw ay nananaan sa amin. Bawat isa. Then we can walk in faith. Then we can have perfect faith. Then we can be sure of the rapture, Lord. Because we know that you're dwelling. You are indwelling us in the form of your Holy Spirit. Bless your people as we pray, Lord. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Yes, Lord. Oh, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Father. I feel the pull. I hear the call. I hear the call. And I know His Spirit's moving me to give my all. He speaks to me. That's it, Lord. And I agree, Lord. And I agree.
take control. I feel. Hallelujah, Father. At night I lay in bed and I begin to cry. We love you, Father. And my mind just fails. Yes, Lord. Exactly. Explain with tongue or pen the Spirit's groanings, Lord, deep within, oh Father, must be God here in my soul, 'cause I feel the pull. Tayo natin tumayo, mainawin natin, I feel the pull. I feel the pull, and I hear the call. Love you, Father, and I know His Spirit's moving me to give my all. Hallelujah, Lord. Yes, speaks to me. Thank you. Thank you for speaking, Lord. Oh, hallelujah. Lord, please come. I feel the to hear the word, yes, Lord, and read each line and phrase. Kagaya ng nangyari ngayong gabi, Lord. You're drawing us, Lord, drawing us. Hallelujah, hallelujah. Oh, there's a deep call to the deep, like a great magnet. That I reach the goal, 'cause I feel the pull. Let's sing it all together now. I feel the pull. I feel the pull. Hallelujah. I hear the call, and I know His Spirit's moving me to give my all. And He speaks. Thank you, Lord. Hallelujah. And Lord, please come and take control. I feel the pull. Lord, please come and take control. Oh Lord, please come and take control. I feel the Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! Dinggin mo ang tugon ng mga anak mo sa iyong salita ngayong gabi, Ama. Oh, be it unto me according to your word tonight. Be it unto me according to your word, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Kupkupin mo po kami. At ingatan, Lord. Hanggang sa muling pagkikita namin sa bahay-sambahan. Sa iyo po lahat ng papuri. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. God bless you. Samahin tayo sa isa't isa. Amen. Amen. The Lord bless you. Alam kung magbibigay ng instructions si Brother Rafi o whatever, sino man sa kasama nila, kung paano gagawin yun, o whatever. Amen. Bless. God bless you. O pwedeng gawin natin sa labas, diba? Kung saan ilaw, tapos hanggang doon sa kusina, pwede. Okay? Bless you. Sa taas also, pwede natin gawin.